laban dito. Mga ospital, inilabas na ang kanilang mga panlagari at pambutas sa mga buto at iba pang gamit para sa mga naputukan. Ang latest sa ilang government hospital sa Metro Manila, ihahatid live. DOH spokesman ASEC Eric Tayag, makakapanayam live. Ilang lugar sa Northern Mindanao, Caraga, Central at Eastern Visayas, patuloy na binabaha. Daang-daang residente inilikas. Ikalawang palapag ng isang gusali sa Mandaluyong, nasunog. Mag-anak na natrap sa loob ng gusali, nailigtas. Ilang araw bago mag-medianoche, tikoy at iba pang malagkit na pagkain pampaswerte, mabenta na. Mga swerte at patok na negosyo sa Year of the Dragon. Alamin! At mga Kapuso Stars, may kanya-kanya ng New Year's resolution. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Nakatutok po ang buong pwersa ng GMA News and Public Affairs sa mga paghahanda sa pagsalubong sa bagong taon. Nakaantabay sa Jose Reyes Memorial Medical Center si Lala Roque. Nasa East Avenue Medical Center naman ang ating kasamang si Oscar Oida. Samantalang si Dante Perello nakatutok sa bentahan ng mga paputok at pailaw sa Bocaue, Bulacan. 24 oras nang nakaalerto ang mga doktor at nurse sa Jose Reyes Memorial Medical Center para sa pagdating ng mga biktima ng paputok. May live report si Lala Roque. Lala. Rhea, pagpasok pa lang ng buwan ng Disyembre, nakaantabay na ang mga tauhan ng Jose Reyes Memorial Medical Center para sa posibleng mga kaso ng mababiktima ng paputok. At ngayon nga, nasa code white sila. Ibig sabihin nito ay nagdagdag na sila ng mga tauhan at meron na rin daw naka-standby kung kakailanganin. Simula kagabi ay wala naman daw silang nadagdag sa kanilang listahan ng mga biktima ng paputok. Sa ngayon nanatiling nasa 20 ang mga kaso at karamihan na puputukan. Ang karamihan ay napuputukan ng Piccolo at Goodbye Philippines. Maging ang burn unit ng ospital, handa na rin. May 7 kama ang kwarto para sa mga matinding kaso ng pagkasunog simula second degree burn. Pero ayon kay Dr. Frederick Iglesias, ang orthopedic surgeon ng Jose Reyes Hospital, mas konti daw ang kaso na kanilang tinatanggap ngayon kumpara nung isang taon. Katunayan, wala pa raw silang kaso sa burn unit hanggang ngayon. Ano ba tayo mga natanggap? So mas gumaganda po ba ang record natin? Mas gumaganda ang record ngayon kasi as early as December last year, may mga kaso na rin kami na i-admit. Almost nasa 2 or 3 na patients na almost 100% ng total body surface area nila nasunog. From 3rd degree to 4th degree burn. Ngayon ho wala. Ngayon wala pa. Good news po ito. Good news. Ano po yung naasahan natin? Tingnan niyo. Rhea, ang Jose Reyes Memorial Medical Center ang isa sa ospital sa Maynila sa may pinakamaraming mga tinatanggap na mga kaso ng biktima ng paputok tuwing bagong taon. Noong 2009, meron silang 139 cases na tinanggap at nung isang taon ay nasa 128. Kaya umaasa ang pamunuan ngayon na mas bababa pa ang mga kasong kanilang tatanggapin. Sana daw ay wala na nga sa pagpasok ng bagong taon. Rhea? Maraming salamat, Lala Roque. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa East Avenue Medical Center kung saan umabot na sa 19 ang kaso ng firecracker-related injuries. May live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Ivan, nadagdagan na nga ng isa ang listahan ng mga naputukan dito sa may East Avenue Medical Center. Mula noong December 21 hanggang kagabi, umabot na sa 19 ang napaulat na naputukan. Ang pinakahuli ay naitala kagabi, isang 8 taong gulang na batang lalaki. Isinugod siya sa EMC matapos maputukan ng triangulo. Ayon sa East Avenue Medical Center, wala namang pinagkaiba ang bilang kumpara ng nakaraang taon. Kadalasan daw talaga dumarami ang bilang ng mga nagiging biktima ng paputok kapag papalapit na ang bagong taon. Ayon sa East Avenue Medical Center, isa sila sa mga pinakapinagdadagsaan ng mga nabibiktima ng paputok tuwing papalapit na ang bagong taon. Samantala, Ivan, dito rin sa East Avenue Medical Center gaganapin ang launching ng DOH-CD pangontra nga sa paputok. Ang ilan sa mga mensahe na tulang launch ay lumika ng ingay gamit ng iba't ibang mga bagay maliban sa paputok tulad ng torotot, busina, musika, lata at iba pa.
makisaya sa mga paraan daw na ligtas at malayo sa peligro. Ivan? Maraming salamat, Oscar Oida. At kaugnay po ng Aksyon Paputok Injury Reduction Campaign ng DOH, makakausap natin live dito sa studio si Assistant Secretary Eric Tayag. Good morning po, Asek Tayag. Good morning, Rhea. Effective po ba itong appear campaign ng DOH? Parang sa datos nadaragdagan daw ang bilang ng mga biktima ng paputok. Ngayon pa lang. Tinututukan natin yan, Rhea, mula December 21 hanggang December 26. Meron na tayong 130 na naitala at dito 105 po ay dahil sa paputok. 7 ho sa stray bullet ay isa pong bata na lumulumpo ng pulburan ng paputok. Binabantayan po namin yung stray bullets. Ito ay nag-report na kami sa PNP para hindi na po madagdagan yan sapagkat nung isang taon, umabot siya sa 39. Doon po sa 105, may isa na pong naputulan ng paa. Kaya nakikiusap po kami sa mga kababayan ho natin na maging maingat po sapagkat ang paputok po ay talagang nakakadisgrasya. At mamaya nga, Rhea, ang aming kalihim ay pasisinayan sa East Avenue Medical Center. Kasi may tanong tayo, posible bang merong safest firecracker in the world? Yan po ay aming sasagutin ngayong araw po. Aba, posible nga po, yes or no? Muna. Meron po. At yan po Meron. ay sa paghahanap po ng Department of Health, kaya nga po pasisinayan ng aming kalihim yan. Hindi namin maibubunyag ngayon. Subalit, magugulat po kayo sa paghahanap namin. Meron naman pala, pero babala pa rin po yung aming aksyon paputok injury reduction. Hanggat maaari po ay talagang umiwas po sa paggamit ng paputok. Naintindihan po namin ang interes po ng mga manufacturers natin. Subalit hanggat hindi po tumataas ang kalidad ng paggawa ng ating mga paputok, ang mga kababayan po natin ay kailangan po natin proteksyonan sa maaaring maging panganib nito sa kalusugan po. Ano ho ba ang karamihan? Sino-sino ho ba ang karamihan sa mga biktima ng paputok? Bata? Kaya kalahati ng mga nabiktima na itala namin ngayon ay bata, wala pang 10 taong gulang. At Rhea, sa aming tala, dun sa 105, umabot sa 75 ang dahil sa illegal na fireworks. At yung karagdagan 3 po ay maging doon sa masatawag nating legal na. Hindi, kaya nga doon, malalaman mo lamang na hindi pala maganda at nakadisgrasya pag nagamit nyo na kung kailan huli na po ang lahat. At yung mga bata pong yan ay kawawa naman po sapagkat yung piccolo na pinagbabawal na po ng PNP, Kagawaran ng Kalusugan, ay patuloy pong nangunguna sa mga paputok na siyang dahilan ng pagkakadisgrasya po. Asek, lahat ho ba ng ospital ay may burn unit? Kasi meron ho kaming ulat, yung mag-amang nasabugan nga ng paputok, nagpalipat-lipat daw yung mag-ama kasi di raw handa ang burn unit ng Bulacan Medical Center sa Malolos at sa JRMMC. Malungkot yan, Rhea. Inaasahan namin yung malalaking ospital ay kakayanin pong bigyan lunas sa kanilang burn unit. Kaya nga sa mga kababayan natin, paulit-ulit ho tayong nananawagan sapagkat magiging mahirap para sa inyo na pumunta sa mga ospital na kulang po sa katulad nitong burn unit. Iilan lamang, Rhea, ang mga ospital natin na burn unit. At karaniwan doon sa aming tala, mga lapnos, mga burns, yun po ang naitatala. Kaya kawawa naman po yung mga kababayan natin. Subalit, pagsusumikapan po natin doon sa mga kababayan natin, umasa ho kayo sa malalaking ospital po ng ating pamahalaan, kayo po ay mabibigyan serbisyo po. Asek, yung mga pagpapakita natin ng kagamitan na pangputol ng buto, mga bone drill, naging epektibo ho ba yan the past years? Yung scare tactics po ay malaki po na itulong, malaki po ibinaba ng mga kaso po na nadisgrasya. Subalit ang aming kalihim, Secretary Ona, ay nagiba po kami ng taktika ngayong taon, aksyon, paputok, injury reduction, na sana pasisinayaan po ng mga pamahalaang lokal ang kanilang pong community firework display. At ang huling panawagan po ng aming kalihim, kung may